May hamon naman si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa mga kumekasyon sa kanyang human rights record at pumupuna sa pagtrato niya sa mga babae. Muli namang nagsagutan sina Vice President Jomar Binay at Mar Rojas. Saksi si Cedric Castillo. Mainit na patotsadahan kahit wala sa iisang lugar. Ang mitya ng unang round, ang paliwanag ni Vice President Jomar Binay tungkol sa pinagkaiba ng graft sa korupsyon. Yung graft anak has something to do with procedure, allegedly illegal procedures. Corruption has something to do with money. Na pinasaringan ni Mar Rojas. Maganda na nagpaliwanag siya tungkol sa graft and corruption dahil siya ang expert. Tanggapin natin ang kanyang paliwanag, no? Tila nagka-part 2 ang sagutan nang pareho silang dumalo sa isang pagtitipon kanina bagamat hindi nagpang-abot. Expert ka daw sa graft and corruption kaya kaya mo sagutin mo. Sagutin niya muna yung aming mga sinasabing mga pagkukulang. Ibinabalim niya yung pagsagot sa pagbintang. Si Mr. Rojas kasama talaga dun sa conspiracy ng demolition by perception. Isagutin na lang niya kasi imbis na manunuro siya na kung sino-sino o iba ang sisisihin niya. Totoo ba o hindi na overpriced itong building na ito? Totoo ba o hindi na overpriced yung mga cake? Sa talumpati sa forum na yan, muling inungkat ni Binay ang umano'y underspending o hindi lubos na paggamit ang pondo ng gobyerno kahit meron naman. Minsan daw itong tinanong ng Pangulo sa cabinet meeting noong bahagi pa siya ng gabinete at ang sagot umano ay ayaw mag-release ng pondo ng Budget Department. May tanong din daw ang Pangulo sa National Economic Development Authority o NEDA. Sir Neda, tayo ba sa darating na mga quarters, magbababa tayo sa ating GDP? Hindi na ho. Ako, tama nga pala, hindi na. Kasi ilalabas na yung pera tulong sa pamumulitika. Dati nang itinanggi ng gobyerno na ginagamit ang pondo nito sa pamumulitika. Itinanggi rin ng Pangulo na sadyang dinelay ang paggastos ng pondo para isabay sa election year. We didn't have the wherewithal when we started out. We had all of the debts, none of the resources. We had a system that perhaps never punished the corrupt and therefore encouraged so many corrupt individuals. Ipinagtanggol din ni Rojas ang Administrasyong Aquino sabay pagmamalaki sa mga nagawa nito na kanya raw itutuloy kung maging Pangulo. At nang tanungin naman sa plano niya kontra krimen, ipinaliwanag niya ang kanyang programang Lambat Sibat. Kasabay niyan, ang patutsyada niyang pang-apat ang Davao City sa may pinakamaraming krimen sa buong bansa na tila patama sa mayor nitong si Rodrigo Duterte. Imagination itong payapa sa Davao City. Hindi ko sila dinadown, sinasabi ko lang kung ano ang statistika. Hindi ako naniniwala na might is right. Hindi ako naniniwala that the gun trumps all others. No? At hindi ako naniniwala in summary justice or in one-man justice. Hindi na yan itinanggi ni Duterte pero iginiit na kabilang sa mga namamatay sa Davao City ay mga kriminal din. Sabi niya kay Rojas. Kung gusto kang maging presidente at effective ka, huwag kang matakot mamatay at huwag kang matakot pumatay. At nang tanungin tungkol sa karapatang pantao. Patay naman sila, so ano bang i-issuehin natin dyan? Bigyan mo ko isang kaso lang, pumatay na tao na harap-harapan. Halik naman ang isinalubong niya sa ilang naghihintay sa pinuntahang Christmas party. Ganoon ako sa tao. Flirt talaga ako. Pero hindi flirt na may mali siya na nothing to do about sexual. Nag-flirt lang ako. And I also embrace. Bakit nila ako kuna ng kaligayahan ko? Lalo na sa mga babae. Humirit pa nga siya ng kiss bago umalis. Ibang makahalik bago makahalik. Ako si Cedric Castillo ang inyong saksi.